Updates sa digitalization ng NCSC at ang e-fund transfer para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act. Ating tatalakayin kasama si Atty. Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Atty. Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, magandang hapon sa inyo lahat at sa ating mga nakikinig, lalo na ang ating mga senior citizens. Yes, Attorney, isa po sa mga layunin ng NCSC ang gawing mas mabilis at epesyente ang paghahatid ng serbisyo para sa ating mga senior citizens. Ano po ang kasalukuyang estado ng digitalization efforts ng NCSC at ano ang mga pagbabagong mararamdaman po ng ating mga seniors sa bansa? Dahil ipinatutupad na yung ating e-governance ng bagong Pilipinas, na kailangan ang lahat ng transaksyon ay efficient, effective at fast. At iyan ay mangyayari lang kung meron tayong tinatawag na digital transfer, yung pagtanggap ng mga senior citizens ng kanilang cash gift na mangyayari lang sa pamamagitan ng pag-remit namin sa bangko o kaya sa GCash o sa Palawan. Yan yung mga digital transaction na ngayon na pinapapatupad na ng National Commission of Senior Citizens. Hindi na yung isa-isang binibigyan ng ating mga grantees ng cash gift. Dahil sa Expanded Centenarians Act, before, 100,000 ang binibigay sa senior citizens. Mga centenarians lang ang nakakatanggap before. Pero ngayon, in 2024, nagkaroon na ng batas na yung mga umaabot ng edad na 80, 85, 90, 95 ay magkakaroon na ng 10,000 pesos na regalo mula sa ating gobyerno na ang nagbibigay ang National Commission of Senior Citizens. Okay. Chair, isa po sa mga hamon sa digitalization ay yung tinatawag na digital divide. Dahil karamihan po sa ating mga senior citizens ay hindi po sanay sa online transactions at wala pong access sa ganitong teknolohiya. Kumusta na po yung mga hakbang natin ng NCSC at mga ginagawa po ninyo para po matulungan sila na makasabay sa ganitong bagong sistema? Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagkukonduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin, hindi ka pa yata senior citizen, ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transaction. So, ang ating mga kabataan, ang ating mga kamag-anak sa bahay, ay pwedeng tumulong sa ating mga lolo at lola. At sa pagbubukas naman ng account, lalo na sa land bank, may assistance na gagawin ang ating land bank na every time may pupuntang senior citizen na gusto mag-open ng bank account ay matutulungan sila, maa-assistihan sila. Okay. At na sila ng senior citizens corner. Alright. Chair, sa usapin naman po ng seguridad, paano po masisiguro ng NCSC na itong digital payment system ay magiging ligtas po laban sa fraud o sa scam, maling impormasyon o posibleng pag-abuso po sa pondo ng programa? O dahil kasi sa pamimigitan ng pag-transfer na yan, ay may nakasama ng built-in mechanism para sa identity verification, data validation, at saka may audit mechanism para nakakasiguro tayo na ang ating mga grantees ay matatanggap nila yung cash gift ng tinatawag natin na efficient, effective, fast, and safe. Okay. At sa ibang usapin naman po, Chair, inanunsyo po ng inyong tanggapan na kamakailan ay maaari po matanggap ng qualified beneficiaries ng Expanded Centenarians Act ang kanilang cash gifts sa pamamagitan po ng digital means. Paano po yung magiging proseso nito? Ita-transfer po ito sa kanilang mga digital accounts or online banks? Tama po ba? Magbubukas ng account, mag-open ng account ang ating mga senior citizens sa land bank o kung magkakaroon sila ng account sa GCash at meron din tayong pakikipag-ugnayan sa Palawan. Di ba? Ngayon, ang bilis-bilis na pagsa-transfer ng pondo sa pamamagitan ng GCash.
kung meron silang mga account sa pangalan nila, diyan ipapadala ng National Commission yung kanilang gift na 10,000 or 100,000 for centenarian. Okay. Well, Chair, pwede po ba yung halimbawa talagang hindi na kayang gumamit ng technology ng ating mga senior citizen? Maaari po ba magkaroon sila ng authorized person? Like yung Yan, kanilang pwede naman i-authorize. Oo, dahil yung para ka makakuha ng iyong cash gift, kailangan magpunta ka sa OSCA office at dyan ay merong nasa kanila yung mga application forms na pwedeng fill upan ng ating mga senior citizen at sila ay mabibigyan nila assistance ng OSCA upang sila ay makapag-apply. At dyan sa application na yan, sasabihin nila kung saan nila tatanggapin, anong mode of payment yung kanilang gusto, no? Pwede ba sa bangko o sa GCash o sa Palawan. At yan ay may choice sila. At yan ang kailangan talaga natin, yung may mag-a-assist sa ating mga senior citizen. Okay. Chair, ano po yung mga requirements na dapat dalhin ng ating mga senior citizens, maging ng kanilang mga kaanak na mag-aasikas po para po matanggapin ng digital payout? Kailangan, alam mo, yung talagang proof ng age, pangalan, no, identity, inaandyan lahat yan sa birth certificate. Kailangan meron silang birth certificate na nanggaling sa PSA at meron silang whole body picture na mayroong nakalagay dyan na may hawak sila ng newspaper na mayroong date, no, para makita na iyan ay kanilang na at the time of the filing ay sila nasa ganyang edad at sa ganyang application, yung date of application makikita natin. Okay. So yun ang importante, yung birth certificate. Okay. At tapos yan sa form na yan, makikita kung i-inform nila, ilagay nila dun sa form yung kanilang bank account. At pag nakita na namin yan at ayos na lahat yung mga requirements na kumpleto, mabilis na ang pag-transfer. Okay. Now, Chair, meron po mga napaulat dati na nakaranas po ng delay sa pagkuha ng benepisyo dahil po sa validation at mga dokumento. Sa bago pong digital system, gaano nyo po inaasahang bibilis na matatanggap ng beneficiaryo yung kanilang mga cash gifts? Kasi kailangan din tayo manawagan sa ating mga OSCA dahil wala kang mga opisina sa mga city, sa mga syudad at saka sa mga municipalities. Kaya umaasa tayo sa OSCA na under sa local government unit appointed by the mayor na kapag may nagpunta na sa kanilang senior citizen na nag-apply ay sana ay ma-process kaagad, hingin lahat ng mga dokumento dahil ang mga dokumento na yan ay pupunta pa sa aming opisina at para ma-evaluate again at magkaroon ng determination na kung babayaran na ang qualified na na grantees. Okay. Mayroon po bang target ng NCSC, Chair, na palawakin pa ang digital payment system para po sa iba pang serbisyo at programa para sa ating mga senior citizens? Ngayon kasi ang nakapending sa atin sa Kongreso ay ang Universal Social Pension na matatanggap ng lahat ng mga senior citizens kahit na hindi indigent kasi yung social pension ngayon na binibigay ng ating gobyerno ay ang mga grantees lang yan, ang mga beneficiaries ay ang mga senior citizens na indigent. So under the Universal Social Pension, na sana ay maaprubahan kaagad na sa madaling panahon, pagka naaprubahan yan, lahat na ay magkakaroon, lahat ng senior citizen ay qualified to receive the social pension. Alright. Chair, mensahe nyo na lang po sa ating mga senior citizens na nakatutok sa atin ngayon. Sa mga kagaya ko ng senior citizen, bago pa lang kayo mag-birthday, before reaching the age of 80, mga months before, mag-apply na kayo ng inyong mga milestone age gift, mag-apply na sa OSCA o doon sa local social welfare development officer na malapit sa inyo, kung saan nakakasakop sa inyo, mag-apply na at i-present na yung inyong birth certificate, yung inyong photo,
para pagdating na inyong birthday, matanggap nyo na inyong cash gift coming from the government to the NCSC. At kung may problema sa pagkuha ng form, dahil digitalization na tayo, patulong na lang tayo sa ating mga anak, apo. At pagbubukas naman sa bangko, makakatulong din ang ating mga opisyal o mga empleyado sa bangko. At siguradong ma-assistihan naman tayo. Okay. Chair, pahabol na lang po. Halimbawa po, nag-apply po yung ating senior citizen ngayong araw. Are we talking about weeks or days bago po nila matanggap yung cash gift? Tinitingnan natin dyan, basta meron ng digital account at kompleto ang papeles. Siguro mga 3 weeks. 3 weeks. Aabot yan. Okay. Dahil sasablik pa yan sa aming opisina. Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Thank you, Chair. Maraming salamat din.